Chapter 4. Pinaghandaan niya ang pagpunta niya sa A&A o di kaya ay pagkikita nila ulit ng binata. Sinigurado niya lahat ng galaw niya, mula light makeup sa sapatos, damit at pabango, even her sweetest smile ay prinactice niya pa ng ilang ulit sa salamin. Good morning, Miss, pupunta ako kay Tyron. I mean kay Mr. Alegre, saad niya sa secretary nito na agad tumayo nang makita siya at iniamba ang katawan sa may pinto. I'm sorry ma'am, did you have appointment with the CEO? Busy kasi siya and he can't entertain walk-in visitors at this moment, ang secretary nito na parang hindi mapakali sa kinatatayuan. Kulang na lang isara ang katawan sa may pinto. Nginitian niya ito. It's okay, Tyron and I know each other. Naku po ma'am, kahit na po bumalik na lamang po kayo sa ibang araw, kabilin-bilinan ni sir na hindi siya pwedeng istorbohin ngayon kahit sino po, saad nito. Tumanggaw-tango siya but deep inside ay naiinis siya dito, ganun ba? Kahit asawa niya. Opo, saka wala pong asawa si sir. Single po siya. Meron? Wala po. Ako, kita mo itong singsing na ito. Wedding ring namin ito. Ipinakita pa niya nagkanyang daliri, buti pala hindi pa niya natatanggal yun, props niya para layuan siya ng mga lalaki. Pero, magagalit po siya ma'am. Akong bahala, malakas pa sa kalabaw ang confident niya at siya na ang nagbukas nito. Kahit paano gusto rin niyang sepresahin ang binata bukod pa sa sadya nito. Ngunit halos may tulos sa kinatatayuan nang makita ang binatang may kondong-kondong na babae at nakikipaghalikan. Gusto niyang tumakbo lumabas ngunit hindi rin niya may galaw ang mga paa, narinig niyang sambit ni Tyron na agad binitiwan ng call ayaw at tumayo agad-agad. Sorry sir, mapilit po sabi po niya asawa niyo daw po takot na pag-e-explain ng secretary nito. Napataas naman ang kilay ang Noy nag-aayos na babae. Seryoso ba siya? Nakaismid ito sa kanya habang iniyakap ang sarili sa nooy balisang binata. Yes, kung pwede iwan niyo muna kami, Pais, ang binata at nanlaki ang mga mata ng kanilang mga kasama. Ngunit agad ding tumalima ang mga ito sa utos nito. Samantalang napahalukip-kap ang dalaga, napilit pinapakalma ang sarili kahit gustong-gusto niyang sabyunotan ang babae at pagsasampalin ang lalaki. I am surprised, you came here, patay mali siyang pahayag ni Tyron pagkatapos. Gusto niya itong sabunutan, paano ba niya nagagawa ang baliwalain ang kanyang nakita at mag-act na parang walang nangyayari? Me too. Anyway, A and B would like you to consider this proposal. Ang dalagang seryosong lumapit sa table nito. Ipinatong ang folder na hawak-hawak sa mesa nito. Tumaas ang kilay ng lalaki ngunit di niya pinansin iyon bagkus umupo siya sa harapan nito. I have read that, they sent it in my email a month ago. Oh okay. Well and good, is there anything we can do so that you will consider the proposal? What do you mean? Baka meron kayong gustong baguhin or idagdag if ever. What else can you offer? Ang lalaking seryosong nakatitig sa kanya at nagkibit-balikat siya. Hindi niya mabasa ang utak nito, no wonder he is excellent in running their business. What do you want? Wala sa sariling saad niya, pertaining to business. Ano bang kaya mong ibigay? Saad nito at napaigtad siya sa kanyang kinaupuan. Pinanlakihan niya ito ng mata ngunit nginitian siya nito. That smile, so seducing. I am a businessman. If I will invest a huge amount in your company, aside from my profit, what else do I get in return? Ano pa ba ang gusto mong makuha aside from money? Maang natanong niya dito. You, what? Nagpapatawa ka ba? Do I look like one? Mr. Alegre, A and B did not owe anything to me after all, this is not about me. So, kung galit ka sakin, spare the company. Ano kaya ang reaction ng A and B if I will turn down the proposal because of you? What do you want me to do? Nakipaglabanan siya ng titigan dito, halos magbuga siya ng apoy sa mata nang makitang tumawa ito. Kailan ba titigil ang lalaking sa paglalaro sa kanya? Mula sa kanyang pagkatao hanggang sa kanyang damdamin. I want you to be my mistress. Ano? You heard me, right? Anak nang hindi ka pa nakentento sa mga babae mo. Andito lang yung isa kanina, tapos idadamay mo pa ako. Hindi na niya napigil ang sarili, pulang-pula na rin ang mukha niya dahilan sa nararamdamang galit sa lalaki. No way.
Wala akong pakialam kung mag-i-invest ka o hindi, hindi naman sakin ang kumpanyang iyon. Tumayo na siya, inaayos ang mga gamit at padaskol na kinuha ang kanina, ipinatong na folder sa mesa. Call my boss if you want. Turn down the proposal if you want. Goodbye. Galit niyang saad at dali-daling nagmarcha papunta sa pintuan. Ang kapal ng mukha ng lalaking yun, ang dami-dami na niyang babae idagdag pa siya. Nakakaloka, ang sarap sa bunutan. Narinig niya tumawa ng malakas ang lalaki bago siya nakalabas sa pintuan at lalong tumaas ang dugo niya dito. Dali-dali siyang lumabas sa office na iyon ngunit binalikan niya ang nooy gulat na secretary *, binabawi ko na ang sinabi ko kanina, hindi ko pala asawa ang boss mo. Tuldok-tuldok. He is nothing but a monster. Saad niya dito sa kadali-dali na siyang umalis. Hindi na niya hinintay ang sasabihin nito ang lakas ng tawa ni Tyron sa inasal ng dalaga. Sabog na sabog ang galit na animoy tigre ngunit ang cute pa rin nito kahit mag-iba ang ekspresyon ng mukha. He misses her, kaya lang na off guard siya, di niya inaasahan ang pagdating nito agad sa kanyang opisina within his lap. Did he offended her? Parang hindi naman, saglit na nalukot ang mukha nito kanina pero bigla namang nawala when she starts talking about business. He can't believe na magwa-walk out ito sa kanyang kondisyon. Bigla siyang na-curious kung anong sinabi nito sa kanyang secretary. Anong sinabi niya? Di niya napigil ang tawagan, sa intercom ang secretary niya. Binabawi daw niya yung sinabi niyang asawa niya kayo sir at N. Wala na po sir, Grace. Okay Sanage sir, monster daw po kayo ang secretary niya na alanganin pa nagpagkakasabi. Tumaas naman ang kilay ng binata sa huling sinabi nito ngunit sa halip ay bigla siyang napatawa ng malakas. Monster pala ha. Ma'am, bawal po muna kayong umalis palabas na si Arabella sa building ng A&A nang harangin siya ng isang security guard. Busy siya sa paghihimutok mula sa 25th floor kaya nagulat siya sa paghaharang nito sa kanya. Ha? Bakit po sir? Basta ma'am, wag po kayong aalis, nagmaamadali po ako kuya. Wala naman akong matatanda ang ginawang mali sa building na ito akala nyo lang po yun ma'am, pero may linabag po kayong protocol sa building na ito seryosong saad nito, hindi siya makapaniwala lalo at may dalawa pang security na palapit sa kanila. Sama po kayo sa amin ma'am, doon na lang po kayo magpaliwanag saad ng isa sa mga bagong dating kaya't bigla siyang nagpanik. Wala po akong ginawang masama kuya maniwala kayo sa akin. Naniniwala po kami ma'am, kaya lang sumusunod lang po kami sa utos. Pasensya na po ang security guard na hahawakan siya sa braso ngunit itinaas niya iyon. Okay, sasama na po ako, huwag niyo po akong kaladkarin baka sabihin ng mga tao dito magnanakaw ako. Sanage po ma'am, tayo na po at iginaya siya ng mga ito palayo sa lobby. Nagpaliko-liko sila sa ilang mga pasilyo hanggang makalabas sila sa likod at marating ang isang magarang sasakyan. Kinabahan siya, kidnapping ba ito? Budol-budol gang or yung mga taong nangunguha para pagtatanggalin ang kanyang mga organ. Kuya nagkakamali po kayo, hindi po ako mayaman, wala nga po akong pamilya. Wala kayong mapapala sa akin saad niyang takot na takot. Ano ba ito, bakit ba naglipa na ang mga masasamang tao at kahit katanghali ang tapat ay gumagana ang mga ito? Binuksan nito ang kanyang bag at kinuha ang kanyang cash sa wallet, mahigit kumulang 5,000 din iyon. Eto kuya, kunin nyo na lang pasensya na yan lang ang pera ko. Hayaan nyo na akong umalis, saad niya sa mga ito pero hindi man lang umimik ang mga ito. Akmang tatakbo na siya at magsisisigaw nang biglang bumukas ang sasakyan at iniluwas si Tyron na bagong bihis. Nagtaka pa siya dahil iniwan lang niya kanina sa taas ngunit nakapalit na ito ng damit, bagong ligo yata dahil preskong presko ang dating. Sa sobrang gwapo nito mukhang napatigil ang kanyang mundo. Close your mouth baka pasukan ng langaw iyan, saad nito nang makalapit sa kanya. Hindi niya namalayang napanganga siya dahil sa paghanga dito. Nagulat siya sa sarili at agad siyang tumalima, napahiya pa siya dahil nagsipagnitian ang mga kasama nilang security. Thank you, guys, you can go back to your post ang binata sa mga ito at magalang namang nagsipagpalm ang mga iyon. Let's go, saad nito sa kanya nang mawala sa paningin nila ang mga guard. Anong drum mo ha? Bagkus ay angle niya dito. Naka-recover na siya sa pagkatakot hanggang sa pagkamatanda niya dito. Nagkibikit balikat iyon kaya mas lalong magpuyos ang kanyang galit. Ano ba?
Not here, halika na ang binata sa pasigaw niyang angle sabay kuha sa kanyang kamay at iginaya sa sasakyan. Maya-maya ay pina-under ito at palabas na sila sa vicinity ng kumpanya. Nakasimangot pa rin siya, wala siyang makitang dahilan para hindi simangutan ito. Imagine mas gusto siyang gawing mistress kesa maging asawa. Ang kapal ng mukha at may gana pa itong takutin siya ng bongga. Drop that face. Si Tyron nang pansinin ang kanyang busangol na mukha. Inirapan niya ito, ikaw kaya ang takutin ko ng ganun, tignan ko lang kung matutuwa ka. Parang hindi naman, nagsusungit ka pa rin naman saad nito na nakangiti at lalo siyang ninas dito. Naikuha niya ang palad, subalit nagulat siya nang hawakan ng binata ang mga ito. Tinignan niya ito pero wala namang reaksyon ang mukha na patuloy sa pagmamaneho bagkus ilinok niya ang kamay sa palad ng dalaga. Let go of my hands. Angle niya ngunit nagkibit balikat iyon. Ano ba? Could you just remain silent? I just want to hold my wife's hand. Inis na turan nito. Woo! Kani-kanina lang gusto mo akong maging mistress, ngayon naman you're acting like a perfect husband. Ano na naman kaya bukas no? Sarkastikong saad ng dalaga kung kaya't biglang inapakan ng binata ang preno ng sasakyan saka itinigil sa tabi. Can't you just be thankful that I consider you as my wife just for once? Oh, of course. Thank you, wala sa sariling saad niya. Naalala niya, wala pala siyang karapatang magreklamo, wala pala siyang karapatang makaramdam ng kahit ano. Lalong nalukot ang mukha ng binata, maya-maya ay bigla niyang pinaharurot ng mabilis ang sasakyan na animoy nakikipagkarera. Can't you slow down? Ang dalagang halos mawala ng hininga dahil sa takot. Kahit paano, ayaw pa rin naman niyang mamatay imbis na mag-slow down ang binata ay mas lalo pa nitong inapakan ang silinyador. Okay, I'm sorry, plus slow down. Halos maluha-luhang pagsuko niya dito. Tutal wala namang saysay kung mag-o-oppose siya sa mga gusto nito. Kesa naman atakehin siya sa puso. Paano ba siya mananalo dito parang hari kung umasta. Maya-maya ay nag-slow down ang kanilang sasakyan, ngunit wala itong imak na nakatukok na sa pagmamaneho. Inignore din niya ito sa halip sa itinuon ang mata sa labas, wala na rin siyang pakialam kung saan man sila makarating. Paglipas ng ilang sandali ay nasa harap na sila ng Shangri-La Hotel. Nauna pa itong lumabas na hindi man lang nagsabi kung baba na din siya. Nagulantang na lang siya sa katok ng isang empleyado ng hotel para ito na ang magpapark sa sasakyan. Agad naman siyang tumalima, nginitian niya ito at saka lumabas sa sasakyan. Hinanap niya ang lalaki, nakalayo na pala ito at papasok na sa loob. Ayaw niya sanang sundan ito ngunit parang tanga na siyang palingalinga sa paligid kaya wala siyang nagawa kundi sumunod sa loob. Nginitian pa siya ng security guard nang madaanan niya ito. Plano na niyang huwag sundan ito, direko na lang sana siya sa resto para kumain, tutal tanghali naman na kaya kumakalam na rin ang kanyang tiyan. Maya-maya ay may sumalubong sa kanyang crew. This way ma'am, saad nito na iginaya pa siya sa isang table na pandalawahan, meron pa itong nakapaskil na reserved. Mr. Alegre reserved it for you, anito at napalingga pa siya kung saang sulok naroon ang binata, ngunit hindi niya ito mahagilap. Ano na naman kayang kadremahan ang naiisip nito at may nalalaman pang reserved pero wala naman ni anino nito. Your food will be served ma'am, enjoy eating saad nito at nginitian na lang niya ito nang magpaalam. Maya-maya ay dumating na ang kanyang pagkain, natakam siya bigla dahil favorite niya lahat ang naroon. May enjoy niya talaga ang kumain. Siguro nag-aalburuto pa ang binata sa kanya kaya minabuti nitong sa ibang parte ng resto kakain. Well, magalit lang siya ng gusto sa kanya, sa pagkakataong ito mas gusto niyang pagbigyan ang kanyang nagugutom na tiyan. Siya lang yata ang kumakain doon na walang kasama, madalas pang ang sumusulyap ang mga nasa kabilang table dahil walang siyang kasama. If you finished eating let's go, maya-maya ay nakatayo si Tyron sa kanyang harapan na di niya namamalayan. Seryoso pa rin ang pagmumukha nito at halatang wala sa mood. Kumain ka na? Out of the blue biglang tanong niya. Baka kasi hindi pa ito kumakain kaya masama pa rin ang timpla. I just have a bite during our meeting, let's go, saad nito na agad nagpatiuna. Agad-agad naman siyang tumayo at hinagilap ang bag na dala. Gusto pa sana niyang tikman ang dessert pero nakakalayo na naman ito.
Sa harap ng hotel na niya ito nahabol habang hinihintay ang kanyang sasakyan na kinuha ng crew. Hinihingal pa siya nang makalapit siya dito, dumistansya siya konti pero kahit alam nitong andin na siya ay wala man lang reaksyon ito, nilumingon sa kanya ay hindi nito ginawa. Mag-taxi na lang ako pauwi, saad niya na wala ring linggang likod pero sigurado siyang narinig siya nito. Don't dare make a scene, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko mahinang saad nito subalit sagad hanggang kaibuturan ang pagbabanta nito. Maya-maya ay tumalima ang binata at tinungo na ang Noy kapaparada lang na sasakyan sa kanilang harapan. Kung hindi pa ito bumusina ay hindi pa siya kumari pa ng galaw na lumapit sa sasakyan at binuksan iyon para sumakay. Hindi pa nakakaupo ng maayos ay pinatakbo na niya ito. Muntik pang siyang mapasubsob sa dashboard. Sa inis, pinukulan niya ito ng matalim. Hindi ka naman nagmamadali ano. Inis niyang saad ngunit wapakels ang binata sa tinuran nito. Sa inis ay ibinaling na lamang ang atensyon sa kabilang kalsada. Maya-maya lamang ay tumunog ang kanyang cellphone, nang tignan niya ito ay si Joy ang tumatawag. Police Department, hello, nakangiting bati niya dito. As usual humagalpak agad ng tawa ang nasa kabilang linya. Where are you? Saad nito pagkatapos may appointment ako outside the office, why? Guess what? May nakita ka na namang gwapo. Hahaha, you're so witty girl. Open your messenger, dali. Heist. Halos kilala ko na lahat ng mga circle of Manmuday, eto naman, iba tano. He is handsome. Gentleman, mayaman sinabayan pa niya ang kaibigan dahil kabisado niya ang likaw ng bituka ni Joy kung lalaki ang pinag-uusapan. Hoy, grave ka ah, alam na alam mo na, uwi ka na oy. Bukas makalawa meron ka na naman ibang kinababaliwan hoy ah, iba ta and I'm surely deeply madly in love with him, ang si Joy at natampol niya ang sariling noo sa sinasabi nito. Teka pala, may sasabihin ako sa iyo, meron akong nakasama sa seminar, ang bango-bango and he is asking for you. Me, wala akong nakikilalang ganyan no, mabango. Loka, hindi yun. Mark pangalan niya, tinatanong niya kung kilala kita. Sabi ko oo, friend ko yun at walang jowa, gay ka, binenta muna naman ako, hoy ale, bagay kayo ang gwapo-gwapo niya at ang bait-bait pa tsaka wala ka naman talagang jowa, Marijoy sinasabi ko sa iyo, sinasabi ko rin sa iyo na masarap magka-jowa, aanhin mo yang ganda mo, yang talino mo kung yang kepyas mo El Nino. Napahagalpak ng tawa ang dalaga sa sinabi nito. Kahit kailan talaga loko-loka ang kaibigan niyang ito. Ibibigay ko sa kanya yung number mo para magka-love life ka naman. Oy wag, kaloka ka, ayoko sa mga ganyan agad niyang saad dito, she never gave her number to anyone. Kokonti lang nakakaalam dito, pati nga si Tyron hindi pa alam ang numero niya. Ay hindi pala, walang balak kuhanin pala. Sinulyapan niya ito ng madawit sa isip niya ang kasama. Seryoso pa rin at nakatuon lang ang tingin sa kalsada. At bakit, Aber? Ang dami-daming interesado sa iyo tapos, ayaw ko ng ganyan lang ang sagot mo. Bakla ka ba? Hahaha, of course not. Ano nga, tomboy ka. Pangungulit nito at lalo siyang natuwa dito. Engaged na nga ako saad niya, ang palagi niyang reason kung may mga nagbabalak at binabalak na iper sa kanya ang kaibagan. Kanino? Sa multo. Ilang buwan na tayo magkakilala wala pa naman akong naalalang nakipag-date ka sa jowa mo wala nga dito nasa ibang planeta. Ibang bansa hay nako. Hayaan mo na yun, hindi kayo magkakatuluyan yan. Sa alindog mo yan hindi man lang mag-effort umuwi at i-date ka. Hay nako, no. Nag-iipon, gosh. Ipon-ipon ka dyan, kay Mark kahit hindi na mag-iipon sigurado na ang future mo may life insurance naman tayo, heist. Nakakaloka ka, ewan ko sa'yo. Basta kapag daw may time siya sasadyain ka sa A&B, siya till here muna day. Andyan na ang Prince Charming ko, miss you and baby, okay, ingat sila sa iyo. Miss you too, pagpapalang niya kaibigan. Halos napagod pa siya sa pakikipag-usap dito, parang Armalite kung magsalita. Tinignan niya ulit ng palihim ang binata subalit same expression pa rin ang mukha nito. Hindi naman siguro nabulabog sa kanilang tsismisan ng kaibigan. Inihilig niya ang ulo sa may salamin ng bintana, medyo malayo pa ng kaunti ang kanilang bahay kaya ipinikit niya saglit ang kanyang mata. Napasarap yata ng idlip niya kaya hindi niya namalayang nakahinto na pala sila.
Iniunat niya ang kanyang mga kamay paitaas, parang pinulikat din yata ang kanyang balakang sa pagkakaupo niya habang natutulog. Pagtingin niya sa paligid ay hapon na at parang ibang tanawin ang nakikita niya sa labas. Bigla siyang umayos ng upo at iginala sa may labasan ang paningin, hindi siya magkakamali na sa ibang lugar sila ngayon. Help yourself. Bumaba ka na lang kapag nagising ka na ng husto ang binata na Noy nagtatanggal na ng seatbelt at nagre-ready ng bumaba sa sasakyan. Asan tayo? Batangas. What? Ganun ba siya kahimbing at di niya namalayan na malayo na pala ang kanilang linakbay? At anong gagawin nila dito? Tutulog-tulog ka kasi, anong gagawin natin dito? Maang paring tanong niya dito. Maghahonimon, I guess sarkastikong sagot nito at agad tumaas ang lahat ng dugo niya sa mukha. Bumaba ka na dyan, hindi ka mapupuntahan ng boyfriend mong taga-ibang planeta para ibaba ka niya dito ang binatang ewan niya kung nagbibiro o nagiging sarkastiko bago isinara ang pintuan sa driver side wala na din siyang nagawa kundi sumunod, binuksan na rin niya ang pintuan sa tabi niya upang mamangha na lang sa scenic view na lumantad sa kanyang harapan. She's been in this place like this during her seminars, pero ngayon lang niya ma-appreciate ng mabuti ang view, nakatunghay siya ngayon sa napakagandang Taal Lake. Napapikit pa ang dalaga at sininghat-singhot pa ang sariwang hangin, ang presko-presko pati ang paligid. Maya-maya ay iginala niya ang paningin, at nahihinuhan niyang isa itong private resort. Napaisip siya kung pagmamayari ng mga alegre ito at kung anong importanteng sadya ng binata dito. Hinanap niya ang binata ngunit papasok na ito sa up and down na bahay. Maya-maya lamang ay merong sumalubong na maid dito, pareho pang tumingin sa kinaroroonan niya ang dalawa. Hello ma'am, welcome po sa A&A Private Resort. Magalang na bati nito sa dalaga nang makalapit sa kanya. Nginitian niya ito at nagpasalamat. Thank you po. Pasok na po kayo ma'am at meho padilim na, baka mahamugan po kayo saad nito habang may kinuhang malita sa sasakyan at iginaya na siya sa loob na mangha siya sa laki at ganda ng loob. Doon po tayo sa taas ma'am para makapagpahinga kayo ng konti bago tayo kakain. Suhestyon nito kaya natigil ang paglalayag ng kanyang mata sa mga palamuting nakikita. Sige po ate, salamat ulit saad niya dito nang makarating sila sa silid na nakalaan para sa kanya. Ngumiti naman iyon, iniwan ang malita na dala at saka nagpaalam. Wala siyang masabi sa silid na kinaroroonan niya kundi paghanga, para din siyang naka-check-in sa isang 5-star hotel. Lumapit siya sa bintana, hinawi ang kurtina at mas lalo siyang namangha. Natatanaw niya mula sa kinaroroonan niya ang lake habang may mga kumikuti-kutip na ilaw sa gilid at pati sa gitna nito. Napaka-perfect naman, gusto pa niyang magtambay sa bintana ngunit nalala niyang nanlalagkit na siya mula sa mahabang biyahe. Umupo siya sa kama, naalala niya wala pala siyang kahit anong gamit. Maya-maya ay naalala niya ang bag na dala ni Aling Rosa kanina, agad-agad niyang binuksan at doon tumbad ang kanyang mga gamit. Napaisip siya, paano kayang nandoon ang mga iyo wala naman siyang naalalang kumuha siya. Mula sa pagkalito ay kumuha pa rin siya ng pamalit at pumunta sa banyo. Hindi na siya nagtaka sa laki nga banyo, silhouette iyon pero since mag-isa lang naman siya sa kwarto ay hindi na siya nag-atubiling tanggalin ang lahat ng damit niya. May jacuzzi rin sa loob nito ngunit hindi niya iyon priority ngayon. Gusto na niyang makaligo para makapagpahinga. Ibinabad din niya ng medyo matagal ang katawan sa shower, para sa kanya nakaka-relax ang magbabad sa shower lalo at pagod na pagod siya. Feeling niya tinatanggal nito lahat ng dumi pati negative energy na kumapit sa kanya. Sa banyo na rin siya nagsuot ng damit, binuhol niya ang buhok ng towel at saka lumabas. Balak pa niyang mag-blower ng buhok pero tinamad na, bagkus kinuha ang iPad at sumandal sa kama para makinig ng music habang pinapatuyo ang buhok. Nakailang sukli din siya ngunit ramdam niya ang pagod kaya inihiga niya ng bahagya ang katawan. Kahit paano nerelax siya habang pinapakinggan ang kanta ng favorite niyang boyband, ang Westlife. Medyo sinasabayan niya ito habang kumukumpas ang mga paa. Mula sa pagkakapikit ay parang naramdaman ng dalagang may nakamasid sa kanya, medyo naidlap siya ng konti ngunit nagising ang kanyang diwa nang mag-iba ng beat ang pinapakinggang kanta. Unti-unti niyang binuksan ang kanyang mga mata ngunit bigla siyang napabalikwas nang makitang nakatayo si Tyron sa may paanan ng kama at mariing nakatitig sa kanya. Oh, sorry, naidlap ako, may kailangan ka. Agad siyang umayos ng upo habang hinahanap ng paa ang alpombrang sapin sa paa. Dinner is ready,
Kanina pa daw kumakatok si Manang Rose pero di ka sumasagot. Ah, ganun ba? Nakatulog ako, pasensya na. Pero sige papunta na. Mag-aayos lang ako saglit, patarantang pahayag niya kasabay ng pagtayo at pumunta sa harap ng dresser. Pinahiran ng konting polvo ang mukha at light na lip tint ang labis sa kasinukli ang nooy mamasa-masa pang buhok. Muntik mapasigaw ng malakas ang dalaga nang hawakan siya nito sa braso. Napapikit pa siya ng mariin, hinihintay na pilipitin nito ang kanyang hawak na kamay ngunit hinayla siya ng binata para magkalapit ang kanilang katawan. Lalo siyang ninerbiyos, baka kasi ibabagsak na naman siya bigla at madadali na naman ang kanyang balakang. Halos ilang araw din niyang ininda ang sakit ng kanyang balakang noong itulak siya nito pasalampak sa sahig. Sorry na. Pakiusap, wag mo akong ibabagsak, nakapikit pa ang dalaga, any moment kasi nasa sahig na naman siya. Open your eyes. Mahina hongturan ng binata. Agad namang napacify ang takot niya dahil sa tono nito, ngunit isang mata lang ang unting-unting ibinukas. Biglang siyang noindang sa ayos nila, sobra pala siyang nakayapos sa leeg ng binata at parang nasasakal na. Bigla niyang itinulak yun, pero sa kasawiang palad na wala, siya ng balanse at bumagsak siya sa gilid ng kama. Agad namang kumilos ang binata para saluhin ito pero na-out of balance din ito kaya bumagsak din ito sa katawan ng dalaga. Thanks, goodness. Narinig niyang saad ng binata bago inihilig ang ulo nito sa kanyang dibdib. Hindi na siya yumangal, kahit paano ang masarap din sa pakiramdam na magkadikit ang kanilang katawan, after all she's longing for him naman. Hindi matansya ng dalaga kung ilang minuto sila sa ganang ayos, kapwa walang imek at nagpapakiramdaman. Mukha rin yatang walang balak ang binata na umalis mula sa pagkakadaigan dito, buti na lang may kumatok sa may pintuan. Nakailang ulit pa yun bago iritadong sumagot ang binata. Who's that? Sir, nandito na po ang mga bisita niyo. Si Manang Rose mula sa labas at nagbuga ng hangin ang binata bago ulit sumagot. Okay, coming. Bonus pa ring sagot nito tsaka patamad na tumayo mula sa pagkakadaigan sa dalaga. Agad din namang bumangon ang dalaga saka mabilis na inayos ang sarili, ngunit mabilis siyang sinaklit ng binata sa baywang at walang sabi-sabing hinalikan siya ng mariin sa labi. Kapwa hinahabol ang kanilang hininga ng pakawalan nito ang kanyang mga labi. See you at the Commodore, saad nito at wala sa sariling tumango na lamang siya. Pero bago ito lumabas sa pinto ay dinampyan pa siya ulit ng halik. Wear something formal, okay? Sambit lang niya dito. Saka lang niya pinakawalan ng kaninay kontroladong paghinga nang iniluwa na sa labas ang balto ng binata. Agad siyang pumunta sa harap ng salamin at pinatatampal ang kanyang noo at pisngi. Ara is wearing a plain but elegant white dress, lagpas tuhod lang ang haba at maikli ang manggas, meron din itong dalawang side pocket. Although hindi ito hapit sa katawan, hindi pa rin maitago ang ganda ng kanyang pangangatawan. Ayaw niya ng mga revealang na damit lalo at mga ganitong pagtitipon. Ipinarace na ang simples ruby na earring at kwintas kaya mas lalo siyang naging elegante sa kasimplehan, idagdag pa niya ang nahagilap niya red Cinderella shoes sa rack. Light makeup lang din ang inilagay sa mukha maging ang tinte sa labi nito, blower din niya ang kani-kaninang mamasa-masang buhok sa kahinayang nakalugay. Nagmukha tuloy siyang mas bata sa tunay na edad. Umikot-ikot pa sa salamin, siniguradong presentable siya sa harap ng mga bisita ng binata. Pagdating niya sa pinaka-lobby ng resort ay wala siyang nakitang anumang tao bagkus may narinig siyang mga boses sa isa sa mga pintuan. Lumapit siya sa may ingay at agad naman niyang nakita ang nakapaskil na malaking komedor sa pintuan. Inayos niya ang sarili, huminga siya ng medyo malalim at inihanda ang magandang ngiti. Ngunit ang pagkakangiti niya ay napalitan ng panginginig ng tuhod nang makitang halos puno ang mesa, nagkukwentuhan at nagtatawanan ang mga ito. Bigla siyang napaatras, kakaripas sana siya pabalik nang mapansin siya ng mga nito. Hi! Who are you? Isang babae ang pumukaw sa lahat ng atensyon ng mga naroon at biglang nabaling lahat sa kanya. Naramdaman niyang namula ang kanyang mukha, hinanap ng mata niya si Tyron pero nakatingin lang din ito sa kanya habang may babaeng nakapulupot sa may likuran niya. Napalunok ng sunod-sunod ang dalaga, di niya alam kung ano ang uunahin kung ang nararamdamang selos o ang nerbiyos sa mga taong nakatingin sa kanya. Sorry, iba yata ang napuntahan ko, gotta go.
saad niyang akmang tatalikod pero mabilis pa sa 4:00 ang isang lalaking lumapit sa kanya. No, no, no. It's okay, you can join us, saad nitong hinawakan pa ang braso niya. Tinignan niya ang kamay nito kung kaya't agad namang tinanggal ang lalaki ang pagkakahawak sa dalaga. Oh sorry, I'm just carried away, pla join us. Muling saad nito na sinang-ayunan naman ng kanyang mga kasama. Yeah, common here, harmless kaming lahat, pagbibiro pa ng isa na sinang-ayunan din ng mga kasama nito. Nagpakawala siya ng pilit ng ngiti, tinignan niya ulit si Tyron pero wala pa ring reaksyon ang mukha habang nakatingin lang din sa kanya. Nakaramdam siya ng suntok sa dibdib, ang tanga niya sa point na inisip niyang ipangalandakan siya nito sa mga kaibigan niya. Di ba nga ay nakatago kung sino siya sa binata at sa pamilya nito? Maya-maya ay nginitian niya ang lalaki tanda ng kanyang pagpayag. Yes, thank you, this way pla, saad ng lalaki na agad siyang inalalayan papunta sa harap ng mesa at ipinaghila pa siya ng upuan para makaupo ang dalaga. Thank you, himing tura niya dito. Mas lalong lumuwang naman ang pagkakangiti ng lalaki sa kanya. By the way, I'm Brian and these are friends, pagpapakilala nito. I'm Ara, matipid niyang pahayag at isa-isang hi, ang mga kasama nito. Why are you here Ara? I don't remember A&A is open for visitors. Turan ng babaeng nasa likod ni Tyron. Nginitian niya ito kahit gustong-gusto niyang batuhin ng kutsara. Best friend ko ang bunso ng mga Alegre and nagkataon na may seminar ako dito and she insist na dito ako magstay *. Oh really? So you and Ty here know each other? Halos di makapaniwalang saad nito. Nginitian niya tsaka umiling lalo at wala namang nakitang reaksyon ang binata sa sinabi nito. Not at all, minsan ko lang nakita si Mr. Alegre and hindi kami nag-usap kaya siguro hindi niya ako ma-recognize, sagot niya dito. Di na rin niya tinignan pa ang binata dahil nababanes na siya dito. He missed one half of his life kung di kanya napansin, sa ganda mong yan. Human trail naman si Brian at nginitian niya ito. Parang hindi mo kilala si Tyron, tirador yan ng mga modelo. Turan ng isang kasama nila na nagsitangguan naman ng ibang kalalakihan. Ouch! Sa height pa lang di na siya pumasa, nakakaloka. Ako na naman ang nakita nyo, why don't you mind your own business? Nakatawa namang saad ng binata na akala mo ay tuwang-tuwa sa tinura ng mga kainigan niya. Pero mas okay pa rin ang mga dalagang Filipina, magaganda na, maalaga at mapagmahal pa, di ba girls? Saad naman ng isa at nagsipagsang-ayunan din ang mga babaeng kasama nila. Tama, hindi nga kami takot tumaba at kahit ilang anak kaya naming ibigay hindi kagaya ng modelo nyo ayaw madesporma ang category, ang isa namang babae at nagsipaghiyawan naman ang kanilang panig. Advice ko sa iyo pare ha, hindi habang buhay ang ganda ng mukha at pangangatawan pero ang magandang kalooban ay panghabang buhay yan, ang isa naman at nagsipagbulungan ng mga kababaihan saka nagsipalakpakan. Hey, you're crossing the line, ako na naman nakita nyo, pagmamaktol ng binata at nagsitawanan ang mga kasama nito. Ano pa, ikaw lang naman ang head over heels sa mga models dito no. Kantiyo pa rin ng mga ito kaya itinaas ng binata ang kanyang mga kamay. Oo nga tigilan nyo na yan, baka bukas na sa Amerika na naman yan, ang isang babae sa grupo kaya naglilo din sa pangangantiyaw ang mga ito. How about you Ara? What is your ideal man? Out of nowhere ay tanong ni Brian sa kanya kaya nabaling sa kanya ang lahat ng attention, mukhang hinihintay din ang kanyang kasagutan. Nabigla ang dalaga, kahit siya sa sarili niya ay hindi pa niya alam kung ano ang ideal man niya. Ha! Wala pa naman, bigla ay turan niya. Nagsitaasan ang mga kilay ng mga babae at hindi naman makapaniwala ang mga lalaki. Seryoso ka, di makapaniwalang saad ng babaeng kasama nila, baka lang siguro hindi ko pa nakita or it is not my priority yet. Pati sa sarili niya ay hindi rin siya sigurado. Don't tell me, hindi ka pa nine love. Bulalas ng isa at may pag-aalinlangan pa siyang tumango. I can't believe this. Pero alam mo girl kapag nine love ka sigurado kahit butas ng karayong papasukin mo, saad ng babae at nagkatawanan silang lahat. Pelikula yata ni Fernando Po yan mare, saad ng isa kaya mas lalaong napuno ng tawanan ang hapagkainan. Pagkatapos kumain ng lahat ay nagpasyang ipagpatuloy ang jamming nila sa pool ngunit nagpasalamat na lang ang dalaga sa pag-iimbito ulit sa kanya.
Parang nararamdaman na niya ang kanyang pagod kaya mas pinili na niyang magpaalam at mauna sa kanyang silid. "I'll walk you to the lobby." Mabilis na kumilos si Brian para alalayan siyang lumabas sa kinaupuan. Nginitian niya na lamang ito, kahit paano natutuwa siya sa pagka-gentleman nito. "Mag-ingat ka dyan, Ara, tirador ng mga working girls yan," pabirong pagpapaalala ng isa sa mga kaibigan nito at napakamot sa ulong tumawa ito. "Pasensya ka na sa mga kaibigan kong siraulo, pero matitino ang mga yon," saad nito at napatawa na talaga ang dalaga. "Thank you, I'm so happy to meet you all. The pleasure is mine, lady. Come, let's walk outside." "Maaga pa naman," suwestyon ni Brian. Tinignan niya ang malaking orasan na nakasabit sa dingding at mag-aalas 9 pa lang naman kaya nagpatianod siya dito. Preskong hangin ang agad sumalubong sa kanila paglabas, medyo mahalumigmig pero ang napakasarap sa pakiramdam lalo na at napakaganda ang paligid. Sa dock sila nakarating kaya tanaw na tanaw nila ang lake na nagmistulang alitaltap ang mga ilaw na nakapalibot dito. Makwento din si Brian, na pag-alaman niyang isa din itong businessman at nagmamay-ari din ang pamilya niya ng resort sa di kalayuan. Malakas ang sense of humor nito kaya hindi may bobor ang sinumang kasama ng lalaki. Napapatawa at napapangiti na lang din ang dalaga sa mga kwento at banat nito, but she never disclosed anything about her. She is just a simple working girl, no more no less. After 15 minutes ay nakarinig sila ng mga ingay mula sa pool, mga kasama ni Brian and hula niya itinuloy ang jamang ng barkada nito sa pool. Nahiya naman siya sa kasama na mamimiss nito ang fun kasama ang mga barkada kaya nagpasya na siyang pumasok sa loob at magstay na sa kwarto. Nagpasalamat siya kay Brian bago pa niya tinungo ang kinaroroonan ng silid. "Hope to see you again," saad pa nito bago sila maghiwalay. Tinanguan lang niya itong ngumiti habang winigiway ang kamay tanda ng pagpalm dito. Napapangiti pa ang dalaga habang binabagtas ang pasilyo patungo sa kanyang silid, sa panahon ngayon bihira na talagang makamit ng lalaking gentleman and Brian is one of a kind. Yung tipong gentleman na, may sense of humor pa. Hindi nga niya mabilang kung ilang tawa ang pinakawalan niya habang kausap ito. Napailing pa siya habang nakangiting inalala ang mga banat nitong jokes. Nasa ganong state ang dalaga habang naglalakad nang mapahinto siya mula sa di kalayuan ng kanyang silid nang makitang nakatayo si Tyrant sa labas. Nakahalukip-kap ito na sa tingin niya ay nakakunot noo mula sa pagkainip. Nakapalit ng damit ang binata mula sa simpleng jeans and shirt na suot kanina te a long sleeve and slacks na tunay namang bumagay sa kanya. Kahit ang songgit-songgit nito at di niya maintindihan ay gwapong-gwapo pa rin ang binata sa paningin niya. Napangiti siya sa sarili, mukhang sa sitwasyon nila ng binata mukhang lumalalim ang parent ang pagkakakrush niya dito. "I wonder what's on your mind right now, are you making fun of me?" Saad nito na halatang may pagkainis. Agad namang nagising ang dalaga mula sa pagmumuni-muni, subalit hindi napigilan ang mapangiti dahil sa di may pintang mukha ng binata. Naaliw ang dalaga sa gwapong binata at ikiniling pa niya ang ulo para pagmasdan ito lalo. Samantala, tumaas naman ang kilay ni Tyrant mula sa pagkakalukot ng mukha. He's wondering kung ano ang nasa isip ng dalaga at nakangiting nakatingin sa kanya despite sa nakikita nitong mood niya. Is she up to something? And hell, she's so gorgeous. Mga nanganing daklutan niya sa hapag kanina at ibulsa para hindi makita ng mga kaibigan niya. But this girl is so damn smart. Hindi niya ubos maisip kung paano nito carry ang kasungitan niya down to those clingy girls around and flirting with him. She's a keeper. Despite those intimate circumstances that had happened between them, she sticks to the agreement to never let anyone know about their marriage. What's on your mind? Nahawa na rin si Tyrant sa pagkakangiti nito. Gustong-gusto niyang lapitan ang dalaga at paghahalikan ngunit pinili niyang pagmasdan ito habang nakangiti. Umiling-iling yun but the smile stays in her eyes. I want to know, saad pa niya at nagpolitok ang dalaga ng tawa. Wag mo nang alamin baka masira ang gabi mo, anyway, why are you here? I guess nasa pool na ang mga kasama mo. Ang dalagang binaliwala ang curiosity ng binata sa iniisip niya. Kumilos na rin ito mula sa pagkakatayo at lumapit sa pintuan. Lihim pa siyang napasinghot ng malanghap ang nakaka-addict na fresh na amoy ng binata. They used to .it,
After all, I have more important to attend to. Saad nito ar napakibit ang dalaga. Kaya pala ganyan ang gayak niya, siguro may midnight meeting. Oh okay, ingat ka sa pag-drive, see you tomorrow. Saad niya dito habang pinipihit ang pintuan para buksan ito. I told them, I need to attend to my wife. Tama ba ang narinig niya? Or naghahalusinate lang siya? Tumigil ang kamay ni Arabella sa pagbukas ng pinto, pati yata tibok ng puso niya ay tumigil dahil sa narinig. Napalunok siya, di niya moari kung ngingiti siya o tatawa coming from this man. Oh, he must be joking. I said I need to attend to my wife. Pag-uulit nito nang makitang wala man lang reaksyon mula sa kanya. Hinarap niya ang binata at wala sa sariling nagpalitak siya ng tawa. Why are you laughing? Nakakunot noong tanong ng binata. Did I hear you telling about your wife? Hell, yes. I just said it. Saad nitong may pagkainis. Sa lahat ng ayaw niya yung ginagawang katatawanan ang sinasabi niya. Why so sudden? Ang dalaga pero nagkibit iyon. Well, I don't know. I just feel like it. Saad nito na halatang hindi rin makapaniwala sa sinasabi nito. Well, aminin man natin o hindi, but we have this strong connection every time we close to each other, am I right? Ang binata at halos tumaas lahat sa mukha nilya ang kanyang dugo. Bigla siyang pinamulahan ng mukha, buti na lang gabi at kahit may ilaw sa kinaroroonan nila ay hindi aninang ang pamumula nito. Lalo na nang maisip ang ilang pagkakataon na bigla-bigla may magyayari sa kanilang dalawa despite sa coldness at pagkairita ng binata sa kanya. Maya-maya ay namalayan na lang ni Arabella na hawak-hawak ng binata ang kanyang kamay habang iginagaya siya paakyat sa rooftop. Saan mo ako dadalhin? Maktol niya dito at kinakabahan at the same time baka kasi pinatritripan na naman siya ng binata at kung ano na naman ang mangyari sa kanya. Just wait and see. Saad nito habang paakyat sila sa hagdan. Wala ka namang balak ihulog ako mula sa taas ha? Saad niya dito, para siyang baliw na kung ano-ano ang iniisip. Baka kasi gusto agad nito makawala sa kasal nila ay papatayin na lang siya sa pamamagitan ng paghulog sa kanya sa taas at sabihing aksidente ang nangyari. The hell with your creepy mind, nakatawang Saad nito sa sinabi niya. Pagdating sa rooftop ay namangha ang dalaga, mula kasi sa kinaroroonan niya ay kitang-kita niya ang kabuuan ng lugar na iyon with matching kumikislap na mga ilaw. Tuwang-tuwa siya sa nakikita ngunit kapansin-pansin din sa kanyang paningin ang nakaset up na table sa may bandang gitna. Ngunit sa katuwaan lumapit siya sa pinaka-view deck ng roof at pinagsawa ang mata sa mga nakikita. Maya-maya ay biglang nag-on ang stereo at sumahimpapawid ang intro ng favorite song niyang Beautiful in White. Bigla siyang kinilig, at sumabay pati nang magsimula ang kanta. I don't know if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. You like it? Mula sa likuran niya ay nagsalita si Tyron. Napitlag pa siya dahil nakalimutan niyang naroon din pala ang binata, nakarid away siya sa view na kanyang nakikita, yeah. Ang ganda naman dito ang dalaga na hindi talaga maitago ang katuwaan. You're more beautiful, in that white dress of course. Saad nito at napangisi siya, parang sumakto din kasi ang linya nito sa kanta. Care for a dance, saad pa nito at nanlaki ang kanyang mata. Are you serious? Saad niya, hindi makapaniwala pero itinaas ng binata ang kamay para kunin ang kanyang kamay. This is ridiculous, ang dalaga habang nakahawak siya sa balikat nito. I know, just dance with me. Saad nito na lalo pang hinipit ang dalaga sa baywang. Nagmukha na tuloy silang magkayap habang nagsasayaw. Sa tangkad nito ang ulo niya naka-level lang sa may dibdib ng binata. At sa lapit niya sa katawan nito mukhang mas malakas pa ang tibok ng puso nito kesa sa kanta mula sa stereo. Is he alright? Saad niya sa isip, ba't parang iba ang ikan-ikilos nito? Maya-maya ay nag-stop na ang music ngunit parang wala silang balak pareho na tanggalin ang pagkakayapos sa isa't isa. Tyron hugged her tight, and she hugged him tighter too. Tama nga ito, when their skin got crushed with each other parang magnet ang mga ito na kusang dumidikit sa isa't isa.